Ito po, hanapin natin. Dumating po itong sasakyan na ito, Revo, gas engine na 2001 model. Ang maingay po yung makina niya, kaya ito dinidetect natin kung saan manggagaling ingay bago natin ito kalasin, kasi mahirap na po kung magkakamali tayo tapos pabili tayo, kakalasin natin, sayang yung oras at sayang yung effort natin kung hindi natin natamaan kung saan nanggagaling yung ingay. Kaya medyo tumagal po yung pagdadiagnose natin para makita natin na sigurado yun po na detect na natin nanggagaling dito sa kanyang water pump. Pero wala namang puntagas, maingay lang po. Kaya yung water pump, siyang inano ko dahil dyan na talaga nanggagaling. Tinutukan ko lahat pero dyan ang malakas, lalo na pag revolution mo. Ngayon, paano kakalasin po itong water pump? Ito po, kailangan na alisin lahat ng nakadugtong dito at nakakonekta rito sa water pump na to, tulad ng mga belt. Kaya bago natin makalas naman yung mga belt na yan, kalasin natin yung i-adjust muna natin yung mga adjustment ng belt para maalis natin tong belt, lalo sa aircon, sa kanyang alternator at sa kanyang pan sa pump. Yan po, kakalasin natin lahat yan para makuha natin to mag-open itong water pump niya. Ang kaso po, ito mahirap pong kalasin, lalo na masikip. Kaya lahat ng nakakonekta dito sa ang nakaharang dito sa water pump na to dapat alisin, lalo na itong sprout at saka yung kanyang clutch pan. Ito po yung trabaho po natin dito ay tinatawag na sa cooling system po yan. Lahat ng ang water pump na yan ay siyang nagpapaikot ng tubig papuntang loob ng makina, sa loob ng makina papuntang radiator. Kaya importante po itong water pump na to sa cooling system. Kaya pag nasira po to, siguradong overheat yung sasakyan nyo at mawawasak. Kaya inuumpisan ko na pong kalasin lahat at sana makikita nyo paano natin i-disconnect itong water pump. Kaso po kasama po yung radiator dito dahil may tagas din, nababawasan yung kanyang tubig. At pero dumating po siya rito, inaano lang po niya yung ingay ng makina. At sa matanda na itong mga 23 years na yung hinahawakan ko itong sasakyan na ito. 20 sa model niya, 2001. Matagal na rin. Ngayon pa lang po nagka-problema ng ganun daw. Sumasama yung ingay sa revolusyon niya. Kaya pinagagawa lang po niya yung ingay. Kaso po, nasabi niya sa akin na pati tubig, lagi raw nagdadagdag ng tubig, marami yung dinadagdag na tubig. Kaya sabi ko, tignan din natin tong radiator. Importante rin po yung radiator na ito. Kung magawa man natin tong ingay na malakas na ito, ito naman radiator na ito, siyang may tagas, ganun din po, mag-overheat, useless po yung ginawa natin. Maalis man yung ingay, overheat naman ang abutin ng makina. Kaya sabi ko sa kanya, minsanan na nating gawin pati yung radiator nito, paggagawa na po natin, sabi ko. At nakita nga natin tong radiator nito, puro remedyo na lang. Kaso ang dyan, naghanap kami na radiator na katulad nito. Ayan po, na ibaba na natin tong radiator nito. Ayan po yung water pump na na natin, nakalas na natin. Ayun po, ikakabit na natin. Tapos paano yung cooling system nito, paano iikot yung makina. At ito po siya, paano ang trabaho ng water pump na to. Ito po siya, pakikita ko sa inyo kung paano iikot papuntang radiator at paano siya lalamig, kung anong trabaho nitong water pump na to.
Malaking papel po ng water pump na to sa cooling system, kaya pag ito nasira talagang wasak yung ano, lalo na pag hindi mo napansin mag-high temperature po yung makina, tapos overheat siyang todo, mawawasak po yung cylinder head or maninikit itong kanyang piston or mga bearing. Kaya napaka-importante po ng cooling system, lalo na itong papel ng water pump na to. Kaya dapat po sa water pump na to, pag may narinig na tayo tulad nung kanina na narinig natin yung ingay, ibig sabihin yung pag umingay po hindi naman tumagas, hindi pa nasira yung mga seal niya. Ang naging depekto nito ay masayad na sa loob yung bearing niya, nag-i-stick na. Ay kung nag-stick yun, di na umikot, siguradong wasak po, pati doon pa lang siya tatagas yung water pump na to. Kaya makikita mo na kung ingay lang na gano'n, akala mo kung saan siya nanggagaling. Pababayan mo lang, kaso pag malayo yung takbo mo, malayo yung biyahe mo, tapos biglang mawawasak to, wasak po yung inyong makina. Ito po yung water pump na kung paano yung trabaho niya sa loob ng makina. Iikot muna po siya sa loob ng makina, dadaan sa mga piston, palalamigin. Tapos may thermostat po yan, dadaan muna ng thermostat. Pag mainit na, mag-open yung thermostat. Tapos po iikot sa radiator. Yung radiator naman may clutch pan doon, palalamigin yung kanyang tubig. Yung clutch pan na po yun. Ayan po, at pinipis na po natin lahat, inigpitan na lahat para wala tayong malaktawan, at lahat po ng nakakonekta dito sa kanyang water pump, iuuna po natin bago natin lagay yung clutch pan niya, at lahat ng kanyang mga nakakonekta dito sa makina para mailagay natin yung radiator niya. Yan po ang importansya ng water pump na to. Pag wala po to, mawawasak po yung makina. Kaya siya po nagpapaikot sa loob ng makina galing radiator. Pag umikot sa makina, may thermostat. Mag-open yung thermostat pag mainit na yung naramdaman ng tubig sa makina. Tapos iikot na naman sa radiator. Ayan po siya. Ilalagay na natin tong radiator na ito. Ito pong radiator na ito, yung importante po, dito po dumadaan yung tubig at papuntang sa makina. Dito po, pag dumaan dito sa radiator na ito, siyang magpapalamig sa tubig bago pumasok sa makina. Ito po siya, pakikita ko. Ito po, pag naikabit na natin lahat to, pakikita ko kung paano magtrabaho. Yan po yung kanyang sprout, ilalagay na rin po natin. Cover po yung sprout na yun para yung hangin napupondo rito sa radiator. Lahat pong nakatornilyo, ilagay na po natin yung mga tornilyo ng kanyang radiator. Ayan po yung clutch pan, importante rin po yan, siyang nagpapalamig dito sa radiator para sa tubig na radiator. Pag umikot siya dito sa radiator, bubuga ng hangin tong clutch pan na to. Ito po siya, tingnan nyo kung paano maglaro tong clutch pan na to. Importante po itong clutch pan na to sa pampalamig sa kanyang tubig sa radiator. Yan po, habang umiikot po yung makina, pinandar na natin, umiikot na yung makina. Ayan po yung clutch pan, umiikot. Binibigyan po ng hangin tong radiator. Tapos po yung radiator, yun po yung kanyang clutch pan or blower pan na motor pan o lahat ng pan. Yan po ang trabaho niya. Pinalalamig tong radiator para yung pumapasok dito sa radiator malamig bago pumasok sa makina, bago dumaan sa loob ng makina. Pinalalamig niya para pagpasok sa makina, malamig itong tubig at hindi magkukos ng overheat.